Morning guys, ayan, meron tayong strip loin guys, oh. Ayan, oh, tatlong strip loin, yung dalawa nabili ko. Kasi yung may iba, yung ibang itim, yung mga tawag ito, mga ayaw kumain ng ng strip loin or beef ba. Diba? Meron na tayong pang steak guys, ng pang matagalang tambak tayo, diba? So isa lang ating i-open. Yan ito. Ito medyo magandang quality. Maganda ito. You know? Wow. Good day guys, Papa Dong, Buhay Canada. Ayan guys, oh, tuwang-tuwa si Papa Dong dahil nga naka-jackpot na naman siya ng strip loin, di ba? Nabigay ng Cargill namin sa pamasko ng mga tawag ito na mga butcher natin dito sa High River, Alberta, Canada, Cargill. Di ba? Yan, maraming salamat po Cargill dahil dito ay napasaya mo ang mga butcher na mga Cargill. Lalong-lalo na yung mga addict ng mga tawag ito, addict sa mga steak. Ayan, oh. Ayan guys, so sobrang laki talaga guys. Hindi ka talagang very thankful, no? Very big blessing para sa akin to dahil nga kung bibili natin yan guys sa Costco, sa Walmart, sa Sobeys or saan man department store o sa grocery store, medyo may kamahalan talaga guys, diba? Lalong-lalo na ngayon na ang karne sa Canada ay medyo mahal na rin. Kahit saan ka bumili guys, medyo mahal na talaga. Hindi lang sa Canada ang naghirap talaga sa tawag ito, sa nangyayari sa buong mundo, diba? Nagmahal lahat ang mga bilihin. So ito guys, pinortion ko muna at magkakat ako ng kulang-kulang na 1 inch guys. Yan, kinat ko siya para naman pagbalik natin sa fridge, maano na siya, ready na siya, at saka mas okay kasi yung nakata natin para kuha na lang tayo kung ano yung gusto nating i-steak. Yan ang pinaka the best guys. Ayan, no? Wow, diba? Napaka-press guys. At yung quality ng karne guys, napaka talaga quality guys. At saka yung amoy ng karne guys, napaka-bango. Fresh talaga. Fresh. Kaya tuwang-tuwa yung mga Cargills na mga addict ng mga tawag ito, addict sa mga steak. Dahil nga, yung nalaman namin na strip loin, wow, magandang klase ang bibigay, di ba? Kaya nagabang talaga ako guys kung sino yung mga hindi kakain, na minsan kasi yung mga ibang lahi na mga Muslim nating mga tawag ito, mga katrabaho ay ayaw po nilang kumain. Gusto nila yung halal talaga na Muslim din ang gagawa. Ayan, oh, perfect talaga yung pagkakat guys, di ba? Medyo yung kutsilyo natin hindi masyadong matalim, pero tingnan mo yung cut guys, perfect pa rin, di ba? Kaya nakakuha tayo ng dalawang supot na nabili ko ng $40 guys sa mga nating katrabaho. So, actually guys, ako ang nag-presyo, hindi sila. Kasi nga para na lang din balik na rin sa kanila dahil nga yan na yung pang Christmas ng Cargill sa amin. So para naman makabili din sila ng gusto nila na karne, so ako nag-presyo ng 40. Yan, 40 na lang para kasi nga yung isang hiwa na kinat nyo guys, kinat ko, ayan, kung bibilin mo yan guys sa tawag ito sa Sobeys or sa tawag ito sa Walmart, yan pa lang guys, nasa $15 to $17 or $20, di ba? Kung nakailan na ako guys, di ba? 40, di ba? Tatlong hiwa guys, sold ka na sa $40 mo. Kaya pag may talaga mga okasyon na mga ganito na ang Cargill ay magbibigay ng karne, yan, nakaabang na ako niyan guys, na may cash na agad. Dahil nga gusto kong bumili ng mga karne ng Cargill dahil nga first ang Cargill na about sa tawag ito sa karne at saka standard. Yan, talagang maasahan mo talaga ang aming company na sa karne pa lang ay quality na ang Cargill, di ba? That's Cargill, di ba? And then thank you sa Cargill dahil napasaya mo kami at nabusog mo kami. Yan, pag-uwi ko talaga yan guys, ako agad na naglagay na ako, nagmarinate na ako na hindi light and dry marinate lang guys para naman pag kinabukasan luto tayo. At saka yung huli guys, nakita nyo ang laki ng
more than 1 inch mahigit. Yan ang dami nating nagawa guys. So sa isang supot, 2. At ang nagawa natin guys ay 10 steak guys, di ba? At saka nag-iwan pa ako ng 2 para yun nga i-marinate ko yun guys. So yan, di ba? Wow na wow. Yeah, busog na naman tayo. Kaya hanggang dito na lang. Goodbye!